Halos maiyak ang katulong na sa kanya daw ipapamana nang namatay na amo ang lahat ng ari-arian nito pero sa isang kondisyon. Ano kaya ito at pumayag kaya siya? Sumabay ka na sa aming kumain, Loren. Tawag nga ni Doña Lydia kay Loren na naglalapag ng kanilang mga pagkain. Ay naku, wag na po Doña. Nakakahiya pong sumabay sa inyo. Sabay na lang po kaming kumain ni na Aling Becca. May galang na sagot ni Loren. Asus, hindi ka narinig ba sa amin, Loren? Ibinilin ka ng lola mo sa amin kaya responsibilidad ka na namin. Ani naman ni Don Caristo. Napakabait ng Don at Doña sa kanilang hasyenda kay Loren. Dahil ang lola ni Loren ay ang pinagkakatiwalaan na tauhan ni Don at Doña sa kanilang hasyenda. Yun nga lang, dahil sa edad ay pumanaw na ito 5 taon na ang lumipas. At ang hiling lamang ng lola ni Loren na hindi siya pababayaan ng Don at Doña dahil walang ibang kamag-anak na mapupuntahan si Loren. Kaya nga naman, pumasok si Loren bilang kasambahay upang mapagbayaran lahat ng ginawa ng Don at Doña kay Loren. Ikaw na nga inaya, umaayaw pa. Huwag niyo na ngang pilitin yan. Eksena naman ni Senyorito Luke, nakabababa lamang galing sa kanyang silid. Si Senyorito Luke ay ang nag-iisang anak ni Don at Doña. Ang nag-iisang tagapagmana nila. Kung gaano kaganda ang trato ng Don at Doña kay Loren ay kabaliktaran naman sa trato ng Senyorito kay Loren. Luke, bakit ka ba palagi na lang kumukulo ang dugo mo kay Loren? Tanong nga ng Doña. Ganyan talaga yan, honey. Kapag mahal mo ang isang tao, nagpapapansin ka sa kanya palagi. Nahiya si Loren sa sinabi ng Don na ikinakunot nga ng noo ng senyorito ng labis nga dahil sa galit. Mahal? Sa kanya? Si isang katulong lang? Managinip siyang gising. Hinding-hindi ko mamahalin ng kagaya niya, no? May bahid nga ng inis. Nasabi ng senyorito na ikinakirot nga ng dibdib ni Loren dahil sa pagtingin ng binata sa kanyang estado. Huwag kang ganyan, Luke. Hindi ka namin pinalaki para manghusga ng ganyan. Nahihibang ka pa rin sa nakaraan. Hindi mo nga alam kung buhay pa ba yung tao eh. Nawawalang pasensya nga ng Don dahil sa asal ng kanyang anak na mas lalong nagpapaigting sa panganang senyorito dahil sa galit. Shh, nasa harapan tayo ng pagkain. Respetuhin niyo muna ang grasya. Mamaya na kayo magrambulan. Singit nga ng Doña na wala nang magagawa pa ang magama kung hindi ituon ang pansin sa pagkain. Taimtim na nagdarasal ang Doña at saka nagsimula na nga silang kumain. Bumalik sa kusina si Loren kasama ang iba pang kasambahay sa mansyon. Ang swerte mo talaga, Loren. Sa tingin ko ay tama ang hinala ni Don na may gusto nga sa'yo si Senyorito Luke. Tili pa nga na ani ni Clarissa, isa sa mga dalagang kasambahay na kasing edad lamang ni Loren. Maghulos dili ka nga dyan, Clarissa. Buksan mo nga yung mga mata mo. Ang ganyang uri ng mga tao, hindi dapat pinagpapantasyahan. Langit sila samantalang tayo lupa. Suway nga ni Loren sa kaibigan dahilan para maputol ang daydreaming ni Clarissa. Saka, narinig ko, may hinahanap yung babae, yung first love niya na pinangakuan niya na siya lang ang pakakasalan. Yun ang literal na maswerte. Dagdag pang sabi ni Loren. Kaya nga narinig ko rin yan. Ano na naman ba ang pinag-uusapan niyo dyan? Si senyorito na naman ba? Naku kayo talaga kapag kayo narinig. Pasensyahan na lang. Bantangan ni Aling Becca, ang mayordoma sa mansyon. Pinag-usapan namin ang magiging love life ni Clarissa, Aling Becca. Hindi yung suplado na senyorito. Palusot nga ni Loren habang hinihinaan nga ang kanyang boses. Sa ulian, nagtaka siya nang hindi man lamang sumabay si Clarissa sa kanya at sobrang seryoso na nakatingin sa kanyang likuran na para bang sinasabi ng mga mata ni Clarissa na lumingon si Loren. Sinong suplado?
Napaigtad nga si Loren nang marinig niyang nagsalita si Luke sa kanyang likuran. Nagtatambulan ang kanyang puso dahil sa kaba na kulang na lamang ay humiling nga siya na lamunin siya ng sahig na kinatatayuan niya dahil sa takot. Napapikit na nga lamang si Loren sa takot at dahan-dahang lumingon. Yung manliligaw po ni Loren. Napakasuplado po, senyorito. Nauutal na ani nga ni Clarissa. Naikinakunot nga ng noo ni Loren at tinignan ng masama si Clarissa na sinuklian lang siya nito ng isang pilit ng ngiti. May manliligaw ka pala. Siguro naumpog ang ulo ng lalaking yun at akalain mo may nagkagusto sa'yo, Loren. Pangasar pa nga ng senyorito, saka dumiretso nga papasok sa kusina at naiwan nga si Loren na nataob at hindi mapigilang masaktan sa sinabi ng senyorito. Uy, bes, pag mong dibdibin yung sinabi ni senyorito, ang ganda mo kaya. Hindi ka nga mukhang katulong eh. Bibihisan ka lang ng maayos. Magmumukha ka ng anak. Ng mayaman. Napakanega lang talaga ni senyorito. Usap nga ni Clarissa. Kay Loren nang mapansin nga niyang nasaktan ito sa sinabi ng senyorito. Na, okay lang yun. Sanay naman din ako sa pagbubuli niya sa akin eh. Saad nga ni Loren nang biglang, Loren, tawag ka ni Doña Lydia. Eksena nga ng isang kasambahay. Bakit daw po? Hindi ko rin alam eh, puntahan mo na lang. Sagot ng kasambahay na ikinatango na nga lamang ni Loren. Sabay na naglakad nga si Loren at Clarissa papuntang dining room. Tanging nadatnan lang nila roon ay si Aling Bekang at ang mga katulong na kumakain na. Halina kayo. Kumain na kayo. Tawag nga ni Aling Bekang kina Loren. Tanging pagtango na nga lamang ang naging sagot nila. Mamaya na ako. Gusto raw akong kausapin ni Doña Lydia. Ani naman ni Loren at tinahak ang hagdan paakyat sa silid ng Doña. Habang papalapit si Loren sa silid, hindi niya mapigilang kabahan. Huminga muna ng malalim si Loren ng 3 beses saka kumatok nga sa pintuan. At ilang segundo ay binuksan ito kaagad. Pumasok ka iha. Bungad nga ng Doña kay Loren na agad sinunod siya. Pagpasok ni Loren sa loob ay hindi pa rin mawawala ang kanyang pagkamangha sa magandang disenyo ng silid ng Doña. Para talaga itong kahirian. Iha, magbabakasyon kaming mag-asawa sa Dubai. Pinatawag kita para personal na sabihin sa'yo na sa'yo namin ibahahabilin si Luke. Salita ng Doña na halos ikaluwangan ng mga mata ni Loren sa gulat. Po? Hindi naman po sa sinusuway ko ang iyong utos pero kahit kayo, saksi kayo na mainit po yung dugo sa akin ni senyorito eh. Hindi po kami magkakasundo kahit gusto ko po. Katuwiran naman ni Loren. Maniwala ka sa akin, Loren. May tinatagong kabaitan din niyang si Luke. Nahihiya lang yan dahil hindi ganoon ang nakasanayan niyo. Ako na rin humihingi ng pasensya sa minsang matabal na dila ni Luke. At isa rin sa rason kung bakit gusto ka naming makausap ay regalo namin sa'yo nang makapagtapos ka ng homeschooling. Sobrang proud namin sa'yo, iha. At mas lalong proud ang iyong lola. Dagdag pa nga na sabi ni Doña na parang hinaplos ang puso ni Loren sa saya. Ilang araw na ang lumipas mula nang matapos nga ni Loren ang kursong Business Administration, homeschooling kasama si Clarissa. Tanggapin mo to. Eksena nga ni Don Claristo. Habang inaabot kay Clarissa ang isang sobre. Sobre na naglalaman ng pera sa bangko, susi ng lighthouse, at kung ano-ano pa. Hala, hindi ko po yan matatanggap, Don Claristo. Sapat na po sa akin na napaaral niyo po ako. Sobrang laki rin po niyan. Nanginginig nga na ani ni Loren. Hindi akalain ni Loren na ganun siya kaimportante sa kanila kung bakit bibigyan siya ng ganung halaga. Tanggapin mo na, iha. Pasasalamat din namin yan sa'yo. Hindi talaga kami aalis kapag hindi mo tinanggap. Pero po, wala nang pero Loren. Tanggapin mo na. Gaya ng sabi namin, hindi ka na iba sa pamilya namin, Loren. Puno ng sinseridad na ani nga ng Don. Wala nang magagawa pa si Loren
kung magmamatigas siya dahil mas matigas ang donut Donya. Napaiyak na nga lamang si Loren habang inaabot ang binigay nila. Maraming salamat po talaga sa inyo. Umiiyak na ani ni Loren at hindi napigilang yakapin ng mahigpit ang donut Donya. Ilang minutong lumipas ay tuluyan na ngang umalis ang donut Donya. Naiwan ng senyorito dahil pinag-aralan niya ang kilos at proseso ng kanilang negosyo. Kakatapos niya lang din sa pag-aaral. Wow, bongga talaga bes. Piruin mo yun. Sa'yo'y binilin si senyorito. Nakikiliting ani nga ni Clarissa na para bang kinikilig sa magandang balita na sinabi nga ni Loren. Ano namang nakakabongga niyan? Ang sungit kaya nung taong yun. Ikaw na lang kaya ang pumalit sa akin. Ayun, mas magandang opsyon yun. Kontra pa nga ni Loren, may kinatigil nga ni Clarissa. Naku bes, huwag kang ganyan na. Oo, nakakalaglag panty ang kogopo ni senyorito pero, naku, makakaihi ka naman sa oras ng kasungitan. Sabi naman ni Clarissa. Kasi parang gusto mo eh. Di yun na lang. Sarcastic naman na pang-asar ni Loren. Eto bes ha, seryoso. Gusto ko kayong magkatuluyan, hindi para sa akin. Bagay kasi kayo talaga eh. Nananaginip na namang gising. Nasabi ni Clarissa na agad sinikaw nga ni Loren sabay tinignan ng masama. Itigil mo na nga yung kagaganyan mo, Clarissa. Marinig tayo eh. Baka matapon tayo sa 10 oras. Mamaya na naman yung pagmamarites nyo na yan. Bilisan nyo, maglinis na kayo. Singit naman ni Aling Becca na agad namang tumango sina Loren at Clarissa. Sinunod ang sinabi ng mayordoma. Magagabi na pero hindi pa rin lumalabas ang senyorito sa kanyang silid na ikinabahala nga ng mga tauhan sa loob ng mansyon dahil kahit pananghalian, hindi ito bumababa kahit merienda ay wala. Paano na yan, bes? Hindi ba't sa'yo ibinilin si senyorito? Kalabit nga ni Clarissa kay Loren. Ano namang gagawin ko sa kanya? Ayaw nga paawat kay Aling Becca sa akin pa kaya? Naiiritang sagot nga ni Loren. Wala kang magagawa pero kailangan mong gumawa ng paraan. At wala ka ng ibang choice pa. Hello, tanda mo pa ba na sa'yo talaga ibinili nila Don at Donya ang senyorito? Kaya kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya, lagot ka talaga. Napakanot noon na nga lamang si Loren sa sinabi ni Clarissa sa kanya. Napahilamos na nga lamang si Loren ng kanyang sariling mga palad dahil nga sa frustration. Naalala na naman ni Loren ang mga pinagsasabi ng senyorito sa kanya nang masama kaya na pag-isipan ni Loren na hanggat maaari hindi siya didikit sa senyorito dahil sama lang ng loob ang kanyang makukuha. Huwag mo naman akong takutin dyan, bes. Si Aling Becca lang nga ang makakausap sa kanya ng matino. Sa akin pa kaya na parang may ginawa akong masama sa kanya. Palagi na lang kumukulo ang dugo niya sa akin. Pero bakit kasi ako pa? Sana, buhay pa ako pagkatapos nito. Hysterical na nga lamang ni Loren sabay kinuha nga ang tray na puno ng pagkain ng senyorito sa kadahan-dahang umakyat sa hagdan papuntang silid ng senyorito. Nung nasa harapan na nga si Loren, ay naguunahan sa pagtalbog ang kanyang dibdib sa takot. Tinawag siya ni Clarissa sabay sabi ng good luck. Sinundan pala siya. Huminga ng malalim si Loren habang nakapikit, saka siya kumatok ng 3 beses sa pintuan. Mas lalong kinabahan si Loren nang gumalaw na ang doorknob na ibig sabihin ay may pumihit na nga rito mula sa loob at anumang oras ay iluluwal na nga ang supladong senyorito. What? Loren, hindi ba't sinabi ko kay Aling Becca na bababa lang ako kapag kakain ako? Masungit na bungad pa nga ng binata kay Loren. Kasi senyorito, kaninang tanghali ka pa kasi walang kain eh. Nahutal na nga lamang nasabi ni Loren habang nakayuko. At ikaw pa talaga ang naghatid. Bakit? Nag-aalala ka bang hindi pa ako kumain? Hindi lang pala ito masungit at sumero pa. Sa isip-isip na nga lamang ni Loren. Kasi senyorito, sa akin ka binili ng mga magulang mo. Kaya parang awa mo na, kumain ka na. Baka mapano ka pa at ako'y malilintikan nila. Nagtutunog nga nagmamakaawa ang ani ni Loren. Ayos din no?
Sige, ipasok mo na yan sa loob, baka iiyak ka pa dyan. Asar pa nga ng senyorito sabay tumabi nga para makadaan si Loren. Imbes na mainis si Loren sa pangaasar ng senyorito, nakahinga siya ng malalim dahil kahit papaano ay may tsansa, nakakain na nga ito. Pagpasok ni Loren sa silid ng senyorito, hindi niya mapigilang mas mamangha dahil maganda ang color combination ng interior design na puti at asul. Nagulanta nga si Loren dahil sa sobrang lamig. Sobrang lakas ng aircon ng senyorito. Para itong nakatira sa Antarctica. Oh, bakit ka naninigas dyan? Huwag kang magalala. Hindi ako papatol sa'yo. Lapit ng senyorito kay Loren. Sabay tinikman nga ang ulam. Walang galang na po, senyorito. Sino bang hindi maninigas kung ganito kalamig ang silid nyo? Parang umuulan ng ice sa lamig eh. Nanginginig nga ng sagot nga ni Loren na ikinangisi na nga lamang ng senyorito. Ignorante ka lang. Pangasar pa nga nito. Sasagot na nga sana si Loren nang biglang tumunog ang cellphone ng senyorito. Lumayo ng kaunti ang senyorito kay Loren upang sagutin ang tawag. Inayos naman ni Loren ang paglagay sa mga pagkain para makalabas na parang nagyayelo sa lamig. Po? Ano ibig niyong sabihin? Hindi po maaari, nasa ospital po. Napalingon si Loren nang biglang sumigaw ang senyorito na para bang may nangyaring hindi maganda. Nabahala si Loren nang bigla nga siyang kabahan ng husto, lalo na at nakita niya ang senyorito na nawawala nito ng lakas, na parang natutumba na nga. Kaya agad na lumapit nga si Loren sa senyorito at inalalayan nga ito. Wala siyang pakialam kung masisinghalan nga si Loren. Senyorito? Ano pong nangyari? Usisa nga ni Loren sabay alalay nga nito. Sa senyorito paupo sa sofa. Parang pinihitang puso ni Loren nang makita niyang umiiyak ang senyorito habang nakaubob. Wala na. Wala na sila. Umiiyak na salita pa nga ng senyorito na mas lalong nababahala. Nadadala na nga siya sa pagiyak ng binata. Anong wala na po sila? Tanong nga ni Loren. Pakisabi sa driver na ihanda ang sasakyan. At pati na rin si Aling Becca. May pupuntahan kami. Pilit na tinatagan nga ng senyorito ang kanyang boses para hindi pumiyok. Teka, pakisagot muna ang tanong ko. Sinong wala na? Nagugulo ang ani nga ni Loren dahil masama ang kutob niya. Pero imbes na sagutin nga si Loren ng senyorito, tinignan niya siya nito ng matalim sa kanyang namumulang mga mata dahil sa pagiyak. Ano bang pakialam mo? Gawin mo na ang sinabi ko. Lumabas ka na sa silid ko, labas! Napaigtad nga si Loren nang sinigawan nga siya ng senyorito sa buong pagmumukha niya. Ang kaninang namumuong luha sa mga mata ni Loren ay bumitaw na at naguunahan na nga sa pagdaloy sa kanyang pisngi at natatarantang lumabas sa silid si Loren. Hindi pa nga tuluyang nakalabas ng pintuan si Loren, nakarinig siya ng matinding lagabog at ang pag-igting ng mga baso, plato, kutsara ng pagkahulog. Nang lingunin ito ni Loren ay napaawang na lamang siya nang makita niya na lahat ng dinala niya kanina ay nagsikalat nga sa sahig. Nabasag ang mga gamit. Dahil sa takot ay mas binilisan nga ni Loren makalabas ng silid ng senyorito dahil pakiramdam ni Loren ay parang leon na nga na nagwawala ang senyorito na anumang oras ay susugurin na nga para lapain. Nagkakaundagaga na nga si Loren sa pagbaba na muntikan ng madulas habang kinakabahan at umiiyak. Uy, Bes, anong nangyari sa'yo? Sabi ko na nga ba hindi magandang gawin yun. Pasensya ka na, Bes, sa kasalanan ko talaga to dahil pinilit kita. Natatarantang ani nga ni Clarissa na agad ngang niyakap si Loren na mas lalong lumabas ang luha. Naku, anong ginawa sa inyo ni senyorito? Lapit nga ni Aling Becca kay Loren. Agad na pinahiran nga ni Loren ang kanyang mga luha gamit ang sariling mga daliri. Pinapasabi pala ni senyorito Aling Becca na maghanda ka raw dahil alis kayo. Pati na rin ang driver. Sabi nga ni Loren habang patuloy na pinapahiran ng kanyang mga luha. Ha? At saan naman kami pupunta? Tanong ni Aling Becca. Aling Becca, tara na po. Kailangan na nating makalis ka agad. Biglang sulpot nga ng senyorito na may bahid na parang umiiyak, naka-shades na nga ito. Natataranta namang inalis ni Aling Becca
ang kanyang apron at tinabot nga kay Clarissa saka nagmamadaling sumunod sa senyorito. Ano ba talagang nangyayari, bes? Pastig-astig lang si senyorito, halata naman sa boses niyang umiiyak. Kalabit ni Clarissa kay Loren. Ewan ko ba, bes? Okay naman sana kanina kaso may biglang tumawag eh. Tapos ayun, nagwala na si senyorito na umiiyak. Oo nga pala, ang daming kalat sa silid niya. Lilinisin ko pa yon. Ani nga ni Loren na ngayon ay kumakalma na. Nagmamadali pa naman sila. Baka importante talaga yun. Hay nako, never mind na nga yun. Hintayin na lang natin na dumating sila. Tara, tulungan kitang maglinis sa silid ni senyorito. Hindi na nagkatubiling, kinuha ni Clarissa at Loren ang mga kagamitang panlinis at tumakyat nga sa itaas at nilinisan ng mga kalat na pinagtatapon nga ng senyorito kanina sa kanyang silid. Nang magdidilim na, ay parang nanalo sa loto ang lahat ng mga tao sa mansyon nang may bumusina nga na kotse na alam nila ay sina senyorito. Nagabang silang lahat nang makalabas ang mga nasa loob ng kotse. Ang mga excited at masaya nga nilang mga muka napalitan ng pagkagulat at malaking tandang pananong sa kanilang mga mukha. Lumabas si Aling Becca na may dalang dalawang palayok na para bang nilalagyan ng mga abo mula sa cremation. Sunod-sunod na lumabas ay ang senyorito na naka-shades pa din at nagmamadaling humakbang. Aling Becca, ano pong nangyari? Bakit para kayong namatayan dyan sa mga mukha niyo? Pangasar pa nga ni Clarissa kay Aling Becca nang hinarang niya ito sa paglalakad pero hindi siya binigyang pansin ni Aling Becca. At bakit ka umiiyak na naman dyan, Loren? Pansin ni Clarissa kay Loren na nagsituluan nga ang mga luha nga sa mukha. Ayoko mag-isip ng masama pero naluluha nga ni Loren nang mapagtagpi-tagpi na nga niya lahat ng mga nangyayari mula nang nasa silid nga sila ng senyorito. Pero ano? Tanong ni Clarissa. Nakita mo naman ang bitbit ni Aling Becca, di ba? Cremation po ata yan. Ibig sabihin, may namatay at dalawa pa. Sada nga ni Loren. Nagulat si Clarissa sa sinabi ni Loren na putulala ito at hindi makapaniwala. Wala na ang Don at Donya. Nagkaroon ng problema ang sinasakyan nilang helicopter. Kaya sa kasamang palad, nawala na sila. Salita ni Aling Becca na puno ng emosyon na mas lalong nagpahagulgol nga sa pagiyak si Loren at ganon din ang iba pang katulong na nakarinig sa mabilis na pangyayari. Alam kong masakit sa ating loob ang pagkabiglaang pagkawala ng Don at Donya. Pero kailangan nating kumilos para sa magiging burol nila. Kailangan ko ang tulong niyo. Huwag kayong manghina. Ayaw na ayaw nila yon. Sige na, kumilos na kayo. Ani nga ni Aling Becca na ikinatango na nga lamang nila. At nagiyakan nga sila ng sobra. Lumipas ang 1 linggo, natapos na ang burol ng Don at Donya. Sobrang lungkot ng mansyon, hindi kagaya noon nang nabubuhay pa nga sila. Halos araw-araw nawawalan nga sila ng gana na kumilos dahil nabibigla pa rin sila sa mga nangyayari at sobrang presko pa din. Ano? Nagbibiro ka ba, attorney? Anong palabas na naman to? Sigaw nga ng senyorito na may bahid ng inis. Hindi niya nagustuhan ang mga sinasabi ng kanilang family attorney patungkol sa yamang naiwan ng Don at Donya. Wala na po akong magagawa patungkol dyan. Ani naman ang abogado. Kailan pa yan ginawa? Tanong naman ni senyorito. Matagal na po senyorito 12 years ago pa. Sagot nga ng abogado nang silipin niya ang dokumento kung kailan ito ginawa ng mag-asawa. Ang kanilang Will of Testaments. So matagal na pala talagang plano nila to. Kaya pala pilit nila kaming inaasar dahil gusto nilang mangyari to. Pero hindi ito pwede. Alam nila na hindi ako pwedeng magpakasal sa iba. Tanging iisa lang na babae ang pwede kong pakasalan. Sad pa nga nito, sa inis na salita, nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin na kahit anumang oras ay may sasakmalin na nga siya
sanhin ang kanyang galit. Pwede naman pong hindi niyo po sundin yung condition. Mapupunta sa charity ang 50%, 30% sa hacienda, 10% sa'yo, at 10% din kay Miss Loren. Pasa nga ng abogado sa papeles, kaya napakamot na nga lamang ang senyorita sa kanyang sariling buhok dahil sa inis. Bakit pa kasi may parte pa? Ang babae na yon. Hindi pa ba sapat ang pag-aaruga nila sa kanya? Nakakunutang noong sabi nga ng senyorito. Hindi pwedeng 10% lang ang mapupunta sa akin. Ako lang nag-iisang anak at ang nag-iisang tagapagmana. Hindi tama yan, attorney. Sige, papayag na ako sa kabaliwang kondisyon na yan. Tignan lang natin kung kanino ang huling halakhak. Ani pa nga ng senyorito na para bang isang masamang kalaban sa isang palabas na may pag-aapoy nga sa mata dahil sa galit. Lumabas ang senyorito sa kanyang silid at nagmamadaling bumaba ng hagdan at hinanap si Loren. Si Loren? Tanong nga ng senyorito kay Aling Becca na walang kabuhay-buhay. Nasa itaas po, senyorito. Naglilinis ng salamin. May galang nga na sagot ni Aling Becca. Pakisabi sa kanya na magayos siya at aalis kami. Maghintay na lang ako sa kotse. May otoridad nga na utos pa nga ng senyorito saka naglakad pa alis. Mabilis namang sinunod ni Aling Becca ang kanyang utos at halos takbuhin niya ang hagdanan sa pagmamadali. Loren. Hinihingil nga na tawag ni Aling Becca. May kinagulantang naman ni Loren kaya napatigil ito sa pagpupunas ng salamin sa bintana. Po, ano pong nangyari? Ba't parang nag-aalala kayo? Nagtatakang sabi pa nga ni Loren kay Aling Becca. Pinapaayos ka ng senyorito. May pupuntahan daw kayo. Nasa garahe na siya, bilisan mo. Habol hiningang ani pa nga ni Aling Loren na nagpapataranta kay Loren. Kahit maraming katanungan ng kanyang isipan ay iniwan niya ang kanyang gamit, panglinis at nagmamadaling bumaba ng hagdan at pumasok sa kanyang silid. Nagbihis lamang si Loren ng maong na pants at simpleng puting t-shirt. Pinaresan nga ng pump shoes at ponytail ang kanyang buhok. Walang kung ano ang inilagay nga sa mukha pero litaw na litaw ang kanyang natural na kagandahan. Natural na kilay at kulay roses ang kanyang mga labi kaya hindi na nga kailangan kulayan pa ito. Ang tagal mo naman, tapos ganyan na ba ang maayos sa'yo? Asar na bungad nga ng senyorito kay Loren na ikinayo ko na nga lamang ni Loren. Gusto niyang ipaglaban ang kanyang sarili na halos madapa nga siya sa kamamadali pero mas pinili na nga lamang niyang manahimik. Sakay na, ano pa bang hinihintay mo? Galit na asik nga ng senyorito na nagpapapitlag nga kay Loren. Natataranta si Loren na binuksan ang pintuan ng kotse pero sininghalan nga na naman siya ng senyorito. Dito ka sa harap, gagawin mo pa akong driver mo. Napataob na nga lamang si Loren at sinunod ang sinabi ng senyorito. Nanginginig ang kanyang buong kalamnan dahil sa takot. Labis na labis ang kanyang pagdarasal na sana iiwan na nga lamang siya ng senyorito na sana hindi na nga lamang siya isama dahil baka atakihin pa nga si Loren ng nerbiyos. Buong biyahe nga nila ay sobrang tahimik. Nangangati na ang dila ni Loren. Na magtanong nga kung saan sila pupunta ay mas pinili na nga lamang niya ulit na manahimik na nga lamang dahil natatakot siyang sigawan niya. Pakiramdam ni Loren na bawat kilos niya ay mali at isang pagkakamali ay katumbas ng pagsisinghal. Huminto ang kotse ng senyorito na isang gusali. Bumaba nga ang senyorito kaya sumunod na namang bumaba si Loren. Sumunod lamang si Loren sa senyoritong ang hahaba ng kanyang mahakbang. Pumasok ang senyorito sa isang opisina na agad namang sinundan ni Loren. Hindi alam ni Loren kung ano ba talaga ang papel niya sa pagsama ng senyorito. Tagasunod lamang ba? Ginawa pa nga siyang bodyguard ng senyorito niya. Ito na pong sinasabi ko sa inyo. Narinig nga ni Loren na ani ng abogada ng pamilya. Kilala ito ni Loren dahil maliit pa lamang siya. Namulatan na nga niya ito. Mabuti andito na kayo. Maupo kayo para masimulan na natin ang seremonyas. Ani nga ng isang lalaki.
Parang naging malaking question mark ang buong mukha ni Loren. Dahil hindi niya alam kung anong nangyayari at kung anong seremonyas na sisimulan. May dalawang upuan nang magkatabi sa harapan kung saan umuupong lalaki at may mga papeles na binabasa. Ano pang hinihintay mo dyan? Umupo ka na. Lingon ng senyorito kay Loren na nakaupo na. Natatarantang sumunod naman si Loren at nahihiyang umupo nga sa katabing upuan ng senyorito. Hindi mapakali si Loren sa kanyang inupuan dahil pakiramdam niya ay may nagbabantay sa bawat kilos niya na ikinailing na nga lamang niya ng sobra. Dahil emergency marriage lamang to, kailangan niyong mag-sign sa kanya-kanyang marriage contract niyo. Hindi ibig sabihin na ganitong paraan lamang ito ay hindi ito legal. Legal documents to. Once pumirma kayo, ibig sabihin mag-asawa na kayo sa batas. Seryosong ani nga ng lalaki na nagpapamulat ng mga mata ni Loren dahil sa pagkasurpresa nga nito, maglalabasan halos ang eyeballs ni Loren sa gulat. Po? Marriage? You mean kasal? Sino po ikakasal? Takang tanong ni Loren. Napairap na nga lamang ang lalaki. Ako at ang abogado. Siyempre tayo. Sarkastikong ani nga ng senyorito na mas lalong nagtatambol ang puso ni Loren sa gulat at hindi makapaniwala sa kanyang narinig mula sa senyorito. Ha? Pero bakit? Hindi tayo kakasal. Hindi naman natin mahal ang isa't isa. Puno ng katanungang sabi ni Loren, may kinangiti nga ng senyorito. Asa ka pang mamahalin ko ang tulad mo? Sige na, huwag nang maraming satsat pa. Gawin mo na lang ang sinasabi niya. Ani pa nga ng senyorito sabay tingin nga sa lalaking nasa harapan nila. Ang magkakasal sa kanila sa papel. Napayoko na nga lamang si Loren sa hiya dahil sa sinabi ng senyorito. Hindi naman inasam ni Loren na mamahalin siya ng senyorito. Naiinsulto lamang ito sa mga pinagsasasabi nito sa kanya. Mas lumiit ang paningin ni Loren sa kanyang sarili dahil sa mga insultong natatanggap niya mula sa senyorito. Ito sa iyo, senyorito. At ito naman sa iyo, miss. I-fill up nyo lang ang mga forms tapos lagdaan nyo. Instruction nga ng lalaki sa kanila. Hindi naman nagpaligoy-ligoy pa ang senyorito at excited nga itong kumilos. May kinanginig na nga lamang ng buong kalamnan ni Loren kahit pagkahawak ng ballpen, hindi nga niya mahawakan ng maayos. Ano pang hinihintay mo dyan? Mag-fill up ka na para matapos na to. Singhal pa nga ng senyorito kay Loren nang makitang hindi ito kumikilos. Na napigilan nga ni Loren ang kanyang emosyon. Nagsituluan nga ang kanyang luha at wala nang ibang magawa kundi ang mag-fill up at lumagda. Nakaramdam ng awa ang abogado at ang lalaki sa sinapit ni Loren pero wala nga silang magawa. Lumipas ang ilang araw, nagtataka pa rin si Loren kung bakit kailangan nilang makasal ng senyorito. Ang daming bumabagabag sa kanyang isipan. Natatakot magtanong si Loren dahil siguradong singhal na naman ang matatanggap niya. Hoy bes, tulala ka na naman dyan. Ang sinag ng araw na nanaginip ka ng gising. Sulpot nga ni Clarissa kay Loren habang winawagaywayan nga ng duster ang kanyang mukha para makuha nga ang pansin ng kaibigan. Sira ka talaga. Nagtataka pa rin kasi ako eh. Maikling tugon nga ni Loren na may bahid ng paninikip ng kanyang dibdib. Nako, ang asawa mo talagang yan ang sakit sa ulo. Dapat nga hindi ka na kumikilos dito sa mansyon dahil ikaw ang aming senyorita. Napairap nga si Loren. Hoy, tigil-tigilan mo nga yan Clarissa, nakakahiya kapag may nakarinig. Alam kong may hindi talaga magandang nangyayari eh. Sobrang weird talaga. Siko nga ni Loren sa kanyang kaibigan habang nag-iisip ng malalim. Ano naman kung marinig nila? Totoo naman na. Asawa ka ng senyorito kaya senyorita ka. Sad naman ni Clarissa, nasiniko siya ulit ni Loren. Secret nga natin, di ba? Pag may nakaalam, lagot tayo kay senyorito. Wala nang nagawa pa si Clarissa. Nang tignan siya, nang malalim ni Loren kaya agad nga siyang kumilos, na sinasara niya ang kanyang bag. Mag-alas 10 na nga lamang ng gabi,
Hindi pa rin umuwi ang senyorito kaya nababahala si Loren. Hindi siya makatulog ng maayos. Nagigising siya minum-minuto. Hindi siya mapakali dahil nakasanayan nilang palaging umuwi ang senyorito sa mansyon bago pa mag-alas 8 ng gabi. Nang marinig ni Loren ang busina ng sasakyan ng senyorito, agad siyang pumasok sa kanyang silid. Baka kung ano na naman ang ibabatong masasakit na salita sa kanya ng senyorito. Humiga ng matiwasay si Loren. Huminga ng malalim sa kapinikit ang kanyang mga mata. Makakatulog na nga siya ng maayos dahil nakauwi na ang senyorito. Ilang minutong lumipas, may kumakalampag sa silid ni Loren, kaya abot-abot ang kanyang kaba. Natataranta siya. Ayaw niyang isipin ang nasa isipan niya kung sino man ang nasa labas ng silid niya. Dahan-dahang naglakad si Loren sa pintuan para pagbuksan nga ang pintuan. Laking gulat ni Loren na bumungad sa kanya ang senyorita na nalalantang na nga sa kalasingan. Hingal na hingal si Loren na inalalayan nga ang senyorito paakyat sa kanyang silid. Hindi naman ganun kalaki ang katawan ng senyorito, pero sobrang nabibigatan nga si Loren. Kaya ang lalim ng kanyang hininga nang magtagumpay nga siyang iniga ang senyorito sa kanyang kama. Ay, salamat naman. Grabe, ang bigat mo pala. Bakit ka pa naglalasing? Mabuti na lang mabait ako. Tila kausap nga ni Loren ang senyoritong nakapikit. Aalis na nga sana si Loren nang biglang hinawakan ng senyorito ang kanyang pulsuhan. Kaya napatigil si Loren at dahan-dahang lumingon sa senyorito. Inalis ni Loren ng persahan ang kamay ng senyorito ngunit mas lalong hinigpitan ang pagkakahawak nito. Hindi na alarma si Loren nang bigla nga siyang tinabig ng senyorito kaya para nga siyang hangin na nataob sa dibdib ng senyorito. Nanginginig na nga si Loren sa takot kasabay ng pagtalbog ng kanyang puso dahil sa epekto ng paglapat ng kanilang katawan sa isa't isa. Natulala si Loren ng iilang dangkal na nga lamang. Maglalapat na nga ang kanilang mga labi. Napahiyaw si Loren nang baliktarin ng senyorito ang kanilang posisyon. Si Loren na ang nasa ilalim habang ang senyorito na naman ang nakadagan sa kanya. Napansin ni Loren ang pagiging kakaiba kay senyorito. Para itong nakainom ng likidong pampagana sa kama. Napapikit na lamang si Loren nang hinubad ng senyorito ang kaniyang suot na long sleeves. Kaya bumungad sa mga mata ni Loren ang perpektong sexy na katawan ng senyorito. Hihiyaw na sana si Loren at nagpupumiglas, ngunit sinakop ng senyorito ang kanyang mga labi at hinalikan ito ng mariin. Napaawang lamang si Loren sa kaniyang bibig at nagsituluan ang kaniyang mga luha dahil hindi niya lubos masaisip na mangyayari ito sa kaniya. Wala nang nagawa pa si Loren kung hindi ang bumigay lalo na at mag-asawa naman sila. Kaya isa iyon sa kaniyang responsibilidad, kaya hinayaan na lamang niya ang senyorito kung ano ang gusto niyang gawin sa katawan ni Loren. At sa gabing iyon, naibigay ni Loren ang kaniyang iniingatan. Madaling araw pa lamang ay paika-ikang naglalakdlad si Loren habang hindi mapigilang mapaluha nang maalala ni Loren ang mga nangyari kagabi. Pagbalik ni Loren sa kaniyang silid ay para siyang nawala ng pag-asa. Para siyang binagsakan ng langot sa kaniyang matinding bigat na nararamdaman. Kinaumagahan, nagtataka si Clarissa kung bakit parang may kakaiba sa mga kilos ni Loren. Hoy Bes, bakit ganyan ka maglakad? Natalisod ka ba? Nag-aalalang ani nga ni Clarissa kay Loren nang mapansin niyang parang umaaray nga sa bawat paghakbang nito. Oo hindi ko napansin. Pagsisinungaling na nga lamang ni Loren, nakinagat naman ni Clarissa dahil sa sakit na nakaplaka nga sa mukha ni Loren. Bakit ka pa nagtatrabaho dyan? Bumalik ka na lang sa silid mo. Baka kasi magalit na naman yung senyorito sa akin Sagot naman ni Loren. Sus, akong bahala Bes. Ang sama ng pakiramdam mo tapos pagagalitan ka pa niya? Hindi na talaga siya tao niyan. Matapang na ani ni Clarissa. Habang inaalalayan nga si Loren, papuntang silid niya. Tapang mo Akala mo, hindi rin takot.
Asar nga ni Loren kay Clarissa na tinawanan na nga lamang niya. Hindi na nga pumalagpas si Loren sa pagpapahinga dahil kahit katawan niya ay sumisigaw ng kailangan nito ng pahinga. Malalim na ang paghinga ni Loren dahil sa matinding dinaramdam nga na puot. Kahit na nakapikit ang mga mata ni Loren ay may mga luhang umaagos pa rin dito at may mga bakas nang nagsituyo ang mga luha. Napabalikwas nga si Loren nang makarinig siya ng mabibigat na hakbang papalapit sa pintuan ng kanyang silid at maya-maya pa ay may kumatok. Pinahira ni Loren ang kanyang mga luha at inayos nga ang ilang mga hibla ng kanyang buhok na nagkalat sa kanyang muka. Hindi pa rin maiwasan ni Loren na mapaaray sa tuwing humahakbang dahil sa pagkirot ng kanyang pribadong parte. Pagbukas nga ni Loren sa pintuan, napaurong na nga lamang ang kanyang dila ng bumungad sa kanya. Ang senyoritong hindi maipinta ang kanyang muka. Po, naiilang na ani nga ni Loren. Nanginginig si Loren sa sobrang kaba. Mabuti na nga lamang nakahawak sila sa pader kundi kanina pa nga siya natumba dahil parang nanlambot ang kanyang mga tuhod lalo na at naalala nga niya na naman ang nagawa nilang dalawa ng senyorito. Bakit wala ka sa kusina? Ikaw dapat ang naghahandaan sa aking pagkain. Tila may galit pa nga nasad ng senyorito na mas lalong nagpapanlumo kay Loren. Kasi po senyorito, masama po kasi ang pakiramdam ko kaya pinagpahinga ako ni Aling Becca. Paliwanag na nga lamang ni Loren na hindi man lamang natinag ang senyorito. Pakialam ko ba sa kaartehan mo? Asik nga ng senyorito. Kaya wala nang nagawa pa si Loren nang nagbigay daan nga ang senyorito na ibig sasabihin ay susundin ni Loren ang utos ng senyorito. Ginawa ni Loren ang lahat ng kanyang makakaya na maglakad ng maayos. Ngunit hindi mapigilan ni Loren ang mapapangawi dahil sa kirot tuwing humahakbang si Loren. Para ka namang galing sa giyera sa kama kung makalakad ng ganyan Pangasar nga ng senyorito na nagpapataob nga kay Loren. As if namang may papatol. Bilisan mo na nga dyan. Gutom na ako. Dagdag pa nga nasabi ng senyorito at naunang naglakad. Teka, bakit parang wala siyang naalala kagabi? Tanong nga ni Loren sa kanyang isipan. Hindi naalala ng senyorito ang kababalaghan na nangyari sa kanila ni Loren dahil naluluong nga ito sa alak na may gamot na pangpainit sa katawan. Napasinghap si Loren at napatango. Mas mabuti na ngang ganun, sabi na nga lamang niya at tiniis ang bawat hakbang na may halong kirot. Nagdaan ang mga araw na naging buwan. 2 buwan na nga lamang lumipas at naging okay naman ang pamumuhay ni Loren at unti-unting napapalapit ang loob ni Loren sa senyorito. Nahuhulog na nga si Loren pero ganun pa man ay hindi niya ito pinapahalata. Lalo na at mas dumoble ang pagkamasama ng ugali ng senyorito mula nang namayapa ang Don at Donya. Aling Becca, okay lang po ba siya? Nag-aalalang tanong nga ni Clarissa habang hinahawakan ng kamay ni Loren na sobrang lamig na nakahiga sa kanyang kama. Bigla kasi itong nahimatay kanina. Okay lang naman siya. Kailangan niya munang magpahinga. Hayaan muna natin siya, Clarissa. Sagot naman ni Aling Becca saka tumayo at naunang lumabas ng silid ni Loren na sinunta ni Clarissa. Aling Becca! Habol nga ni Clarissa sa mayordoma at agad namang napahinto ang mayordoma at lumingon kay Clarissa. Hindi po sa. Nangingialam ako sa buhay ni Loren pero nag-alala po kasi ako sa kalagayan niya. Nitong mga nakaraang araw, napapansin kong palaging naduduwal siya sa umaga at napakasensitibo niya sa mga bagay. Ani nga ni Clarissa na may halong pag-alala sa kanyang mga mata para sa kanyang kaibigan. Naku Clarissa, normal lang yan. Sagot naman ni Aling Becca. May kinakunot nga ng noo ni Clarissa. Napangisi na nga lamang si Aling Becca sabay tinampal ng mahina ang noo ni Clarissa dahil sa kanyang pagka-inosente. Huwag mo nang pansinin yan bata ka. Halika tulungan mo na ako sa kusina. Ani pa nga ni Aling Becca. Sa kinakbayan nga si Clarissa sabay nga silang naglakad kahit na gusto nga ni Clarissa. Nang kasagutan ay mas pinili na nga lamang niyang manahimik. Maggagabi na
Nang nagising si Loren sa matinding pagkatulog, nakaramdam si Loren ng kaginhawaan at magandang mood. Inayos ni Loren ang kanyang sarili at saka lumabas sa kanyang silid. Ngunit napaawang na nga lamang si Loren nang bumungad sa kanyang harapan si Aling Becca na may dalang pagkain para sa kanya. Naku Loren, pumasok ka na ulit sa loob. Dinalhan na kita ng pagkain para naman hindi ka na mapagod pa. Ani nga ng mayordoma. Po, nagabala pa talaga kayo. Kaya ko naman po eh. Nahihiyang sagot nga lamang ni Loren. Gumilid nga ito nang pumasok sa loob ng silid niya, si Aling Becca. Kaya sinundan niya na nga lamang ito. Nilapag ni Aling Becca ang isang mangkok ng sabaw, ng Bisayang manok na may maraming papaya, may ilang piraso ng prutas. Sa hindi malamang dahilan, ay nakaramdam ng pagkasabik si Loren sa pagkain. Hindi na nahintay pa ni Loren ang pagsabi ni Aling Becca na kumain na nga ito. Agad nilantakan ni Loren ang mga pagkain dala ni Aling Becca, lalo na ang paghigop nga nito sa mainit na sabaw ng manok na Bisaya. Habang nakangiting nanonood naman si Aling Becca sa gilid ni Loren. Sobrang nasiyahan si Aling Becca sa paraan ng pagkain ni Loren. Sobrang satisfied nga siya. Naglalakihan ng mga pawis sa noo ni Loren pagkatapos niyang kumain at kulang na nga lamang ay hinihingal ito dahil sa paglantak niya nang mabilisan sa pagkain at maya-maya pa ay malakas na dighay ang pinakawalan ni Loren na umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang silid na ikinatawa na nga lamang nilang dalawa ni Aling Becca. Kamusta nang pakiramdam mo iha? Lapit nga ni Aling Becca kay Loren. Sobrang okay po Aling Becca. Maraming salamat po sa sobrang sarap na pagkain na. Ewan ko po ba? Parang may something sa pagkain na binigay niyo po dahil iba ang epekto nito sa akin na para bang napawi at gumaan ang pakiramdam ko. Mabuti naman. Basta kapag may gusto kang kainin, sabihin mo lang sa akin. Naku, nakakahiya naman po sa inyo. Salamat na lang pero kaya ko naman. Nahihiyang sabi na nga lamang ni Loren. Hindi ka na rin ba iba sa akin, Loren? Kayo ni Clarissa. Tinuring ko na rin kayong mga apo ko. Paglalambing pa nga ni Aling Becca, naikinangisi na nga lamang ni Loren na puno ng pagmamahal. Salamat talaga Aling Becca. Kahit na ulila na po ako, hindi ko pa rin naramdaman nang dahil sa'yo. Emosyonal na sabi pa nga ni Loren na agad nga niyang niyakap si Aling Becca na niyakap din siya pabalik. Sige na magpahinga ka na ulit, sabi ni Aling Becca sabay kumalas sa kanilang yakapan at niligpit nga ang kanyang mga dinala. Kanina pagkatapos magligpit ni Aling Becca, nagpaalam na nga kay Loren. Nang makaalis na si Aling Becca, nagtaka si Loren nang may naiwan na isang maliit na paper bag. Dinampot ito ni Loren upang ihabol kay Aling Becca. Kaso biglang nalaglag mula sa paper bag ang isang karton na may larawang pregnancy test. Natigil ang paggalaw ng mundo ni Loren. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Ang daming naglalaro sa kaniyang isipan na mga posibilidad. Napatulala na lamang si Loren habang tinitingnan ang pregnancy test na nasa lapag. Para bang may mga nag-replay na mga alaala sa mga nangyari sa kaniya mula sa pagbabago sa kaniyang katawan na napansin niya sa pagiging pihikan niya sa mga pagkain, pagiging sensitibo at lalo na ang panghihina niya tuwing umaga na halos duduwal na siya. Mas lalong napagtanto ni Loren nang mapansin niyang hindi na pala siya nadadatnan noong nakaraang buwan. Nanginginig na lumuluhang napatakip si Loren sa kaniyang bibig at natatakot na maaaring totoo ang kaniyang hinala. Huwag naman po sana, Diyos ko. Umiiyak na pagsusumamo nga ni Loren habang patuloy na umiiyak. Tumingin ulit si Loren sa pregnancy test at nanginginig sa takot na dahan-dahang pinulot ito. Pagkakataon lang ba ito? O hindi kaya alam na nga ni Aling Becca patungkol dito? Ano nang gagawin ko kung totoo nga? Siya lang ang nakagalaw sa akin kaya siya ang ama. Pagsasalita nga ni Loren na para bang may kausap siya. Hindi masasagot lahat ng katanungan kung hindi ko haharapin. At dahil nandito na naman itong pregnancy test na to, gagamitin ko na lang.
Dagdag pang sabi ni Loren na tila kinakausap ang hinahawakan nga na pregnancy test. Binasa nga ni Loren ang instructions ng wastong paggamit, saka siya pumasok sa kanyang banyo at ginamit na nga ang pregnancy test. 3 pregnancy test kit ang nasa paper bag, ginamit ni Loren ang 3 para nga makasigurado. Saka nanginginig na iniwan muna sa maliit na lamesa at nagpalakad-lakad dito sa nagahalong kaba at takot. Napapakagat na nga lamang si Loren sa kanyang mga kuko dahil sa matinding panginginig. Lumipas ang ilang minuto ay dahan-dahan niyang sinilip ang bawat resulta ng pregnancy test. Halos malagutan nga siya ng hininga. Nang pare-parehas ang resulta nga ng 3 at napahawak na nga lamang si Loren sa lamesa bilang suporta at napapikit na nga lamang. 2 guhit. So ibig sabihin, buntis talaga ako? Nautal pa nga na sabi ni Loren nang hindi nga mapigilan niyang mapahikbi ng malakas. Naghahalo ang kanyang matinding emosyon, may parte sa kanya na masaya siya ngunit may malaking takot ding pumapaibabaw kay Loren. Paano na lang kapag nalaman ni Senyorito ang tungkol sa pagbubuntis ni Loren? Papanindigan kaya si Loren? Bagay na ikinakatakot nga ng sobra ni Loren. Kinabukasan sobrang tamlay ni Loren lalo na at nagdadalang tao siya. Sobrang sensitive at hindi nga niya magawa ang kanyang mga ginagawa dati. Naiinis nga si Loren, humawak ng panglinis at hindi niya alam kung bakit naiirita na nga siya. Loren, isang malamig nga na tono ng boses ang pumanting sa tenga ni Loren nang nasa garden nga siya, nagdidilig ng halaman. Mag-usap tayo sa taas. Maotoridad nga na sabi ng senyorito at tumalikod na. Napahirap na nga lamang sa hangin si Loren at sumunod sa senyorito. Malamig ang pakikitungo ni senyorito sa kanila. Pero nararamdaman ni Loren na mas malamig nga siya ngayon. Po? Natatakot na tanong pa nga ni Loren sa senyorito nang makapasok ito sa maliit na opisina, na dating opisina nga nandun. Habang nakatalikod ang senyorito kay Loren na hinuhubad ang suot nitong sombrero. Pirmahan mo to. Utos nga ni senyorito kay Loren sabay lapag ng brown envelope sa lamesa. Ano po yan? Buksan mo at nang malaman mo. Napaigtad na nga lamang sa naging sagot ng senyorito at hindi nga niya namamalayan na nagbabadya na naman ang kanyang mga mata. Nakayukong nanginginig nga si Loren na binuksan ng brown envelope habang nararamdaman ang mga matatalim na mga titig ng senyorito sa kanya. Mga titig na parang matutusta ka. Annulment paper? Basa nga ni Loren sa papeles na laman ng brown envelope. Tuluyang bumitaw nga ang mga luhang naglambitin sa mga mata ni Loren. Kasabay ang pagsikip nga ng kanyang dibdib. Oh, bakit ka umiiyak dyan? Huwag mong sabihin na hindi ka pipirma dahil mahuhulog ka na sa akin. Managinip ka ng gising Loren. Pirmahan mo na yan. Huwag kang parang batang umiiyak, hindi mo ako madadala. Walang awang sabi pa nga ng senyorito na mas lalong nagbigay ng rason na umiyak si Loren. Hindi pwede. Ani nga ni Loren sa gitna ng pag-iyak na nahihirapan nga ng ikontrol ang paghikbi na ikinakulungan ng dugo ng senyorito. What? Sino ka ba? Ginamit lang kita para makuha ko ang mana ng Don at Donya. At ngayong nakuha ko na wala ka ng silbi sa akin. Kaya pwede ba? Pirmahan mo na yan at nang matapos na ang kabaliwang to. Pero hindi pa man tapos magsalita si Loren, ay sinuntok nga ng senyorito ang lamesa. Nalumikha nga ng ingay na nagpapatakot ng sobra kay Loren. Nanginginig na nga ang buong kalamnan niya at walang kasing bilis ang pagtambol ng kanyang dibdib dahil sa takot. Pipirmahan mo yan o hindi? Nakakainis din kasi ang Don at Donya. Bakit pa ba kailangan pa kitang pakasalan para makuha ko ang mana? Yan kasi ang sip-sip mo. Buliw pa nga ng senyorito kay Loren na mararamdaman mo talagang galit na galit nga ito. Takot na pinirmahan na nga lamang kagad ni Loren ang mga papeles na umiiyak habang maraming tumatakbo sa kanyang isipan dahil gulong-gulo na talaga siya. Pagkatapos pumirma ni Loren, tumayo na nga ito at tumalikod na para umalis. At napagdesisyonan ngang magpakalayo-layo sa hasyenda. Mas lalong napagtanto ni Loren ang lugar nito sa senyorito.
Para lamang siyang basura na hindi kayang panindigan at pinagtatapon lang. Lumipas ang 6 na taon, si Loren ay naging successful kasamang mga anak nila ng senyorito. Oo, mga anak dahil triplets ang naging bunga ng kanilang isang beses na pagniniig. Anak, handa ka na ba sa bagong ikaw? Lapit pa nga ni Lorenzo E. Chavez, isa sa mga kilalang negosyante na ang tunay na ama ni Loren. Sa loob ng 6 na taon ay sobrang madami ang nangyari. Isa na nga doon ang pagtatagpo ulit ni Loren sa kanyang mga tunay na pamilya nang matagal na nga siyang hinahangad at hinahanap. Opo, ready na. Sagot na nga lamang ni Loren habang kinakabahan dahil anumang oras ay baka magkatagpo sila ng senyorito. Ma, you look frightened. Why is that? Usisa nga ni Lander. Ang panganay nga sa triplets. Yes, bakit ka natatakot lumabas? You're pretty kaya. Segunda naman ni Lucas ang gitna sa triplets. I will punch whoever bully my mama. Matapang nga na ani naman ang bunso na hindi nagpapatalo sa kanyang mga kapatid na si Levi. Natawa na nga lamang si Loren sa mga pinagsasasabi ng kanyang mga anak na akala mo ay kung sinong malalaking tao ang makakapag-defend sa kanya. Kayo talagang mga bata kayo. Mama can take care of herself naman eh. Oh, tapos nagtatapang-tapakan pa kayo kahit hindi pa kayo big. Asar naman ni Loren, sabay nilalaro ang mga buhok ng kanyang mga anak. Mama naman eh, yung big na kaya, di ba? Yes, me too. I'm the baby but I'm a fighter. Na mas lalong nagpapatawa kay Loren at sa kanilang lolo. That's the real man, kiddos. Proud na ani pa nga ni Lorenzo na ikinatuwa nga ng triplets. Guys, yung pinag-usapan na natin kanina ah. Singit nga ni Loren na ikinatango sabay thumbs up nga ng triplets. Goods. See you mamaya na lang, behave at home, okay? Dagdag pa nga na sabi ni Loren, sabay paalam nga sa kanyang mga anak. Hinalikan niya muna isa-isa ang mga noo ng bata saka sila tuluyang bumaba sa kotse kasama si Lorenzo. Hindi mapigilan ni Loren na makaramdam ng hiya nang halos mga mata ay nakatuon nga sa kanya. Gusto niyang yumuko ngunit hindi yan ang pinag-aralan niya. Dapat ay taas noo pa ring maglalakad kahit na nangihina ka na. Kumalma ka lang, Loren. Bulong nga ng kanyang ama kay Loren. Napangiti na nga lamang si Loren at medyo kumalma nang marinig niya ang boses ng kanyang ama. Hindi kayang tignan ni Loren ang mga matang nakatuon sa kanya ng mga empleyado na puno ng katanungan kung sino siya at kung bakit kasama ni Loren ang may-ari ng kumpanya. Nakahinga ng maluwag si Loren nang pumasok sila sa meeting room. May ilang mga tao na pero may ilang bakanting upuan pa. Good morning, Sir Lorenzo. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Samot-saring bati ng mga tauhan sa kanila tibang mga kaalyado ng kumpanya, ilang mga negosyo. At sino naman yung kasama mo na maganda, amigo? Tanong nga ng isang matandang negosyante. Malalaman niyo rin mamaya. Sagot naman ni Lorenzo habang inaalalayan nga si Loren na umupo nga sa gitna ng upuan katabi ang kanyang ama. Sa kabilang upuan naman na katabi ni Loren ay bakante pa. Lumipas ang ilang minuto nagsimula na ang pag-present ng PowerPoint para sa bagong proyekto. Nagtataka nga si Loren kung bakit hindi pa rin dumadating ang taong nakaupo sa katabi niya. I'm sorry we're late. Sobrang traffic lang. Eksena nga ng isang lalaki habang may nakasunod nga sa kanya. Kulang na kalamang ay lumuwa nga ang mga mata ni Loren nang makilala niya kung sino ang taong yun. Nanginginig si Loren sa kaba. Nang magtama ang kanilang mga mata, na agad umiwas naman si Loren ng tingin. Mas lalong na-trigger si Loren nang ramdam na ramdam niya ang mariing mga titig ng senyorito kay Loren. Pero kahit ganoon pa man ay buong lakas nga niyang nilabanan ito at hindi nagpapaapekto kahit na ang kanyang paa ay nanginginig pa. What a small world, Loren? Bulong nga ng kanyang senyorito look. Dati, kay Loren na hindi napigilan ni Loren na mapakit dahil sa sensasyong bumabalot sa kanya. Umupo ang senyorito sa tabi ni Loren.
Tumango na nga lamang ito. Yes, maikling sagot niya habang hindi pinuputol ang pagtingin sa nagsasalita sa harapan. Saad nga ni Luke, I wonder, bakit ka andito, Loren? It's none of your business, sir. Nagsasalita silang dalawa. Natansya lang na silang makakarinig. Hindi na pinansin pa ni Loren ang senyorito na nagpapangisi na nga lamang sa kanya. Bago matapos ang meeting na to, may gusto kong ipakilala sa'yo. Ang matagal ko nang hinahanap na aking nag-iisang anak. Miss Loren Chavez, your new head financial management department. Anunsyo nga ni Lorenzo na nagpapakaba ng sobra kay Loren habang tumayo upang mas mabigyan nga siya ng atensyon. Napilitang ngumiti si Loren kahit na ramdam niya ang labis na pagkagulat nga ng kanyang katabi. What? So ikaw pala si Renren? Gulat nga, natanong nga ng senyorito kay Loren na para bang sabik na sabik. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Sagot naman ni Loren na tinataga ng kanyang boses. Pagkatapos ng meeting, ay hinatid na nga ni Sir Lorenzo si Loren sa kanyang designated area para sa magiging trabaho na niya. Samantala hindi naman mapakali ang senyorito sa kanyang nasaksihan patungkol sa pagkatao ni Loren. What do you mean, Tito, na siyang anak mo? So ibig sabihin siya rin pala yung babaeng matagal ko nang hinahanap. Naguguluhang tanong nga ni Luke sa opisina nga ni Sir Lorenzo. Yes, iho. Sagot ni Sir Lorenzo na nagpalubog ng mundo ng senyorito. Bumalik na naman sa kanyang alaala kung paano niya itrato si Loren, paano niya ito pinagtabuyan. Pero hindi niya akalain na ang babaeng muntik na nga niyang mahalin ay isang babae lang pala na pinangakuan niya noong bata pa sila. Pero paano? Paano niya siya nahanap? Nasa mismong poder ko lang pala siya noon. Nanlulumong ani pa nga ni Luke na hindi mapigilang masaktan. 6 na taon ang lumipas. Pumasok siya bilang kasambahay at doon nalaman namin na siyang anak na nawawala namin. Humanda ka, iho. Mukhang hindi pala kayo. Okay ng anak ko eh. Mukhang destiny nga talaga. Ang batang nawala noon sa parke makikita mo pala ulit. Madamdaming ani pa nga ni Sir Lorenzo na nagpapahina lalo ng senyorito. Ang laki ng kasalanan ko kay Renren. Kailangan ko talagang bumawi. Lagot talaga ako. Malungkot pa nga na ani ng lalaki sa kanyang isipan nang maalala niya na naman ang kanyang pagmamalupit kay Loren nasa hasyenda pa. Pero inaamin naman ni Luke na hinahanap na nga niyang presensya ni Loren. Pagkadapit hapon, hinabol ng senyorito si Loren sa parking area. Gusto niya makipag-usap. Gusto niya maging malinaw ang lahat. Loren, sandali. Habol nga ni Luke kay Loren sabay hinahawakan ng pulsuhan nito. May winaksi naman ni Loren. Ano bang problema mo? Hindi na nga kita pinapakilaman eh. Inis na buliw pa nga ni Loren sa pagmumukha ni Luke. Hindi mo ba ako naalala? Ako to, si Milo. Milo ang tawag mo sa akin dahil mahilig akong kumain ng Milo noon. Binabaon ko tuwing maglalaro tayo sa ilalim ng punong kahoy. Nangungusap ang mga mata na ani nga ni Luke. Unang beses na nakita nga ni Loren na ganoon ang tono ng pananalita nito. Natatandaan mo pa ba? 7 years old tayo noon. We promised to each other na pakakasal natin ang isa't isa sa tamang oras. Ang tagal kitang hinintay at hinahanap rin. Ang tanga ko lang para lokohin ang sarili ko. Nung mga panahon nakasambahay kita at pinalayas pa kita. Ang laki ng pakasalanan at pagkukulang ko sa'yo. Sana mapatawad mo ko. Sinserong ani nga ni Luke na unti-unting lumuluhod sa paanan nga ni Loren. Nagulat ng sobrang babae sa ginawa ni Luke kaya agad nga niya itong pinatayo. Tumayo po kayo. Kung ano man yung alaala na meron tayo noon, pasensya na kung nakalimutan ko na. Hayaan na lang po natin ang nakaraan. Past is past. Harapin na lang natin ang hinaharap. Napailing naman ang lalaki. Ang tagal kong hinintay na makapiling kita ulit. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Sana matanggap mo ako ulit. Pagsusumamo pa rin ang senyorito na hindi pa rin tumatayo at patuloy na nakaluhod at umiiyak. Shh, sige na, tumayo ka na riyan. Hindi na tayo mga bata pa kagaya noon. Malamig na ani nga ni Loren
na mas lalong nagpapaiyak nga ng husto kay Luke. Nang biglang, Mama! napatingin nga si Loren sa harapan ng nagtakbuhan nga ang kanyang triplets papunta sa kanya. Nagtaka ang mga bata kung bakit may umiiyak na lalaki sa harapan ng kanilang ina at mas lalong nagtaka ang senyorito nang may 3 batang tumatakbo sa kanilang gawi na pare-pareho nga niyang mukha noon. "We miss you po," malambing na sabi nga ni Lander kay Loren, sabay umakap nga sa bewang niya. Oh, ano pong nangyari, Mama? Bakit po umiiyak ang guy? Inaway ka po ba niya, Mama? Astig na ani nga ni Levi na pinapakita pa ang kanyang kamao. Lumingon ang senyorito sa mga gawin ng triplets na mas lalong nagpapakurious nga ng senyorito na halos nanlamig naman si Loren sa kanyang kinatatayuan. "Ikaw po bang papa namin?" Biglang tanong ni Lucas na ikinaputla nga ni Loren. "Bakit mo naman nasabi yan, Lucas? Ikaw talagang bata ka." Nanginginig nga sa takot na sabi naman ni Loren sa kanilapitan ng bata. Kasi, we saw his picture sa bag mo po nun, Ma eh. Diba guys, we saw it? Salita nga ni Lucas na ikinatango na nga lamang ng 2 lalaki na nagpapamula nga kay Loren ng sobra. "Hindi. Posibleng mangyari yun. We never had that thing. Saka imposibleng hindi ko kayo mga anak, carbon copy ko nga kayong 3 eh. Tignan nyo oh." Nagugulang nga ni pa nga ni Luke. Sabay kinuha nga ang kanyang pitaka at kinuha ang kanyang childhood picture. Nakamukhang kamukha talaga. Para nga silang quadruplets. "Sige na mga anak, pumasok na kayo sa kotse. Hindi ba't sinabi ko sa inyo? Huwag na ninyong hanapin ang ama nyo." Diretsahang saad nga ni Loren na para bang may bahid nga ng inis. Kaya naman natiklop nga ang triplets at naguunahan nga silang pumasok ulit sa kotse. "So may anak ka na pala." Hilaw na ani nga ni Luke. Sabay pinunasan nga ang kanyang muka at natatawa na nga lamang na nasasaktan. "Hindi mo ba talaga naaalala ang gabing yun, Luke? Or should I say, senyorito? Ganyan ba talaga kayong mga lalaki? Pagkatapos niyong makuha ang gusto niyo, kakalimutan niyo na lang?" Inis na sabi pa nga ni Loren na ikinanganga na nga lamang ng senyorito. Hindi nga niya maintindihan kung ano ang pinagsasasabi ni Loren. Napakunot noon na nga lamang si Loren, saka umalis. Hinayaan ng senyorito na nakatunganga nga na pilit pinoproseso ang kanyang mga sinasabi. Nagulahan ng sobra ang senyorito sa sinabi ni Loren kaya nagpakalasing ito kasama ang kanyang mga barkada. Nagpakalasing dahil sa sakit. "Hindi ko talaga maintindihan, pre. Ano pinagsasasabi niya? Wala talaga akong maalala." Malungkot na sabi nga ni Luke. "Dude, pasensya ka na kung nilihim namin. 6 years ago may nilagay si Franco sa iyong inumin na pampalakas ng libido mo. Kaya siguro nagalaw mo si Loren at hindi mo naalala, kinaumagahan." Ani nga ng isa sa mga kaibigan ng senyorito na nagpakunot nga ng noon niya. Nagalit nga ito at sinuntok nga ni Luke ang lamesa saka nagmamadaling umuwi na hindi na nagpapaalam pa sa kanyang barkada dahil sa sama ng kanyang pakiramdam. Kinaumagahan maaga pa lamang ay naghihintay na nga ang senyorito kay Loren sa labas ng kondo na tinitirahan nga ni Loren at ng kanyang triplets na malapit lang sa kumpanya nila. Binuksan ni Loren ang pintuan para magtapon nga ng basura, ngunit napaatras ito nang bumungad sa kanya ang pamumukha nga ng senyorito. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong nga ni Loren kay Luke na may bahid ng inis. "Pasensya ka na sa lahat ng nagawa ko sa iyo, Loren. Kagabi ko lang nalaman ang tungkol sa kagaguhang ginawa ng mga kaibigan ko. Please, Loren, let me explain. Gusto kong bumawi sa inyo. Bumawi sa iyo ng mga bata. Handa akong magpakaama para sa kanila. Ibibigay ko ang lahat-lahat. Nagmamakaawa ko. Gagawin ko ang lahat ng gusto mong ipagawa sa akin." Nangingilid naman ang luha ng senyorito ng puno ng sinsero. Pinaliwanag lahat ng senyorito ang mga nangyari na hindi nga niya intensyon na kalimutan ng lahat kung anong meron nga sila. "Sige, para hindi haka-haka lahat sa'yo, para mas pabor sa'yo, malaya kang ipa-DNA ang triplets para ikalinaw mo ng lahat." Maliwanag nga na sabi ni Loren na ikinakislap nga ng mga mata ng senyorito. "Hindi ko ipagkakait ang anak mo rin sa'yo.
Pwede mo silang hiramin at bisitahin. Dagdag na sabi pa nga ni Loren na ikinalungkot nga ni Luke. Bakit pa? Hindi ba pwedeng tumira na lang tayo sa isang bubong? Kasamang mga anak natin. Ani nga nito na kulang na nga lamang mag-puppy eyes pa nga si Luke. Bakit? Ano ba tayo? Ayokong masugod ng babae mo, no? Pagmamatigas pa nga ni Loren, na ikinasmirk na nga lamang ng senyorito. Pwede naman tayong magsimula ulit. Wala akong ibang makasama habang buhay. Kung di ikaw, magiging mabuting asawa ko, promise. Pagsusumamo pa nga ng senyorito na natubuan nga ng tuwa si Loren sa kanyang puso. Kahit pinipigilan ni Loren ang kanyang sarili na pagtakpan ng kanyang nararamdaman kay Luke, lumalabas talaga. Saka na tayo mag-usap patungkol dyan kapag sigurado ka na anak mo nga sila. Mapaklang saad na nga lamang ni Loren pero bigla nga siyang niyakap ng mahigpit ng senyorito na nagpapalambot kay Loren. Hindi man ako perpekto, pero pangako ko sa'yo, mula sa araw na to babawi ako sa inyo. Sa'yo, sinserong bulong nga ni Luke kay Loren na nagpapaluha nga kay Loren sa tuwa. Hinalikan ng mariin nga ni Luke ang noon ni Loren na dinamdam ng labis ni Loren. I'm sorry sa lahat ng nagawa ko. I promise to make it up to you. Nagdaan ng mga araw, pinatunayan nga ng senyorito na isa nga siyang mabuting kasama. Bumawi siya sa mga bata at lalo na kay Loren. Pinaramdam ng senyorito kung gaano nga niya pinagsisihan ng lahat ng nagawa niyang pagkakamali kay Loren noon sa asyenda. Sobrang natouch nga si Loren sa lahat ng efforts na ginagawa ng senyorito sa kanyang pamilya. Oh, ano, naniwala ka na? Asik pa nga ni Loren kay Luke nang makuha nila ang result nga sa DNA test. Naluluha na nga siya sa saya habang tinitignan ng 99.99 result na anak nga niya talaga ang triplets. Una pa lang naman talaga naniwala na ako, Loren. Thank you so much for feeling me like this. Na para bang lalaki talaga ako. Kinumpleto niyo ako. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya. Masayang ani nga ni Luke habang niyayakap nga ng mahigpit si Loren sa tuwa na ikinasaya naman ni Loren ng sobra. Kaya mas lalong magkakaroon ako ng lakas ng loob na ayayin ka nito. Sabi nga ni Luke kaya lumuhod nga sa harapan ni Loren at may kinuhang pulang box. May diamond ring at kumikislap-kislap pa nga. Napatakip nga si Loren sa kanyang bibig at tumingin nga sa paligid at may ibang nakakuha na rin ng kanilang atensyon dahil nasa labas nga sila ng ospital. Ano ba yan, Luke? Tumayo ko nga dyan. Nahihiyang sabi pa nga ni Loren pero nadudurog nga siya. Sa loob gusto niyang sumigaw sa tuwa. Minsan naisip ko na, deserve mo ba ang tulad ko? Pero kapag nakikita ko ang ating mga anak palagi kong sinasabi sa sarili ko na kailangan ko mag-improve para naman maging deserve kong meron ka. Pangakong magiging mabait akong asawa at ama sa inyo. Miss Lorena Chavez, ang nag-iisang ren sa buhay ko. Will you be mine forever? May mga luhang nag-propose nga si Luke na ikinaiyak na nga lamang ni Loren. Ramdam na ramdam nila ang bawat salitang binitawan na puno ng pagmamahalang katotohanan. Siyempre naman, choosy pa ba ako? Tsaka madami na tayong nasayang na panahon. Para sa ating mga anak din. Oo na oo. Masayang sagot nga ni Loren na ikinaiyak na nga lamang lalo ni Luke. Sa tuwa, agad na isinuot nga nito ang singsing sa daliri ni Loren at binuhat ito sa ere sa kahinalikan sa labi na agad namang tinugon ni Loren. Kasabay ng paglapat ng kanilang mga labi ay ang pagpalakpakan nga ng mga tao sa paligid. Mama! Papa! Sigaw nga ng triplets habang papalapit sa kinaroroonan nila. Alam na ng triplets na ama nga nila ang senyorito kahit hindi pa nga lumalabas ang DNA result dahil pinakilala ito ni Loren sa kanila bilang ama. Ang sweet naman ni Papa at Mama. Nakangiting sabi nga ni Lander sabay yumakap kina Loren at senyorito. Thanks pa, dahil sa'yo we saw our mama very happy. Emosyonal na sabi naman ni Levi na ikinangiti nga ni Loren. I love you so much, Ma and Pa. Segunda naman ni Lucas.
Saka nagyakapan nga silang magkapamilya. I love you more mga anak ko, babawi si Papa sa lahat ng mga panahong wala ako. At tinupad nga niya yon, lalong-lalo na nang ikinasal na nga ang dalawa at namuhay nga sila ng matiwasay at masaya. Ang matagal na pinapangarap nga ni Loren na mabuo ang kanyang pamilya na tupad na sa wakas. Wala na nga siyang ibang hihilingin pa, kundi ang makasama ang kanyang pamilya habang buhay. Minsan sa buhay ay parang gulong lang. Minsan nasa ibaba, minsan naman nasa taas ka. Pero palagi mong iisipin na kahit na anong estadong meron ka man, palaging pipiliin na maging mabait sa kapwa. Dahil hindi mo alam ang susunod na mangyayari sa iyong buhay. Huwag kang panghinaan nga ng loob kapag may gusto kong asamin at hindi makuha kaagad. Dahil pag para sa'yo, para sa'yo. Kapag para talaga kayong dalawa sa isa't isa, ipaghiwalay man kayo ng panahon, mananatiling pagtatagpuin ulit kayo ng tadhana. Palaging tandaan, sa buhay ay kailangan mo munang dumaan sa pait bago matikman ang tamis at masarap na buhay. At dito na nga pa nagtatapos, wakas. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Elia Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fox, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa,
Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danque of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Ellie Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.